Guys, may mga ganito palang pag-ibig. Tara, pakinggan natin ta. Ano ang ibig sabihin na manlalamig ang pag-ibig ng marami? Mateo Kapitulo 24 versikulo 12. Hinulaan ni Jesus na manlalamig ang pag-ibig ng marami bilang bahagi ng kanyang sagot sa tanong ng mga alagad na, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sa Mateo Kapitulo 24, sa kanyang sermon sa bundok ng mga olibo, inilarawan ni Jesus ang mga mangyayari bago maganap ang katapusan ng mundo at ang kanyang muling pagparito. Sinabi niya na magkakaroon ng mga bulang Kristo, Mateo Kapitulo 24 versikulo 5, mga digmaan, Mateo Kapitulo 24 versikulo 6, mga labanan at mga natural na kalamidad, Mateo Kapitulo 24 versikulo 7. Nagbabala din si Jesus sa mga magaganap na pag-uusig sa mga mananampalataya na ang ilan ay mapapatunayang huwad na mga alagad na magtataksil sa isa't isa, Mateo Kapitulo 24 versikulo 9 hanggang 10. Sinabi ni Jesus, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, Mateo Kapitulo 24 versikulo 12. Kung ito man ay dahil sa nakakabulag na impluwensya ng mga huwad na mangangaral o dahil sa takot sa kamatayan o pag-uusig, ang sigasig ng maraming huwad na mananampalataya ay maglalaho. Ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa Iglesia ay manlalamig. Ang mga tunay na Kristiyano, kahit na ang mga mahina ang pananampalataya ay magtitiis hanggang wakas, Mateo Kapitulo 24 versikulo 13. Ang kanilang pag-ibig ay tunay na pag-ibig na bunga ng banal na espiritu, Galatia 22 minuto pasado alas 5, at hindi ito mabibigo, unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 7. Hindi maaaring lumamig ang tunay na pag-ibig dahil pinapanatili ito ni Kristo na may kakayahan na ingatan tayo laban sa pagtalikod, Judas Kapitulo 1 versikulo 24. Gayunman, para sa mga taong hindi nagtataglay ng espiritu, ang pag-ibig nila ay lalamag ng lalamag sa mga huling araw. Pinalawak ni Pablo ang ideyang ito sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 4 ng kanyang inilarawan ang mga huling araw. Ang pag-ibig ng mga taong iyon ay hindi mainit, hindi buhay na pag-ibig sa Diyos at kanyang katotohanan at sa kanyang mga anak. Sa halip, ang kanilang pag-ibig ay pag-ibig sa sarili at sa salapi, talata 2. Inilarawan ni Pablo na ang kanilang pag-ibig sa Diyos, kay Kristo, at sa mga kapatiran ay pagpapanggap lamang, at walang katotohanan. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang ginagawa sa isang relihiyosong paraan dahil sa pag-ibig sa sarili at sa kanilang mga sariling kapakanan. Ang kanilang layunin ay papurihan at palakpakan ng mga tao o gamitin ang relihiyon para may mapakinabang para sa kanilang mga sarili. Wala silang ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, karangalan ni Kristo, o sa ikabubuti ng iba. Paano tayo makatitiyak na ang ating pag-ibig kay Kristo ay hindi manlalamig? Magsimula tayo sa pagsusuri sa ating mga sarili para matiyak na tunay na tayo ay nasa pananampalataya, ikalawang Korinto Kapitulo 13 versikulo 5. Kung tunay tayong kay Kristo, maaari tayong magtiwala na nagtataglay tayo ng pag-ibig mula sa Espiritu na hindi manlalamig. Pagkatapos, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para palaguin ang ating pag-ibig. Idinadalanggan ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesu Kristo, sa ikararangal at ikadadakilan ng Diyos, Filipos Kapitulo 1 versikulo 9 hanggang 11.